Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay sandaling manalangin. Father in heaven, we welcome your presence, Lord. Salamat po sa umagang ito. Once again, kami ay nagkita-kita para ikaw ay purihin at dakilain. Ama, mangusap ka po sa amin as we study your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ano po ang ating topic, mga kapatid? God is holy. Opo. Noong nakaraan po na pag-aralan natin, what does it mean that God is holy? Ibig sabihin, God is sacred. He is the most holy and there is none like Him in holiness. So, nag-iisa lang po siya. Ito yung mga 4 na puntos na napag-aralan natin last time. God is holy, meaning siya yung distinct, separate, unique, set apart. Kakaiba siya sa lahat. Wala siyang katulad. Unique. God is holy, meaning He is absolutely pure. Holiness is being set apart from anything impure in order to be completely given over. Kumbaga, napakabanal niya, wala siyang dumis, blameless, spotless. Ganon din naman, only holy people can see God. Sabi nga sa Leviticus 20:26, you are to be holy to me because I, the Lord, am holy. And I have set you apart from the nations to be my own. Tayo din. Set apart. Sabihin niyo nga po, ako ay set apart. Okay, so yun po yung napag-aralan natin last time. Ngayon po, dito na tayo sa some Old Testament people who experienced God's holiness. So, pag-aralan po natin yung mga Old Testament na kapatiran na nakaranas ng kabanalan ng Diyos. So, meron po tayong 3 thoughts for today. True servants of God knows that God is indeed holy. Yung mga tunay na lingkod ng Diyos, alam nila ang Diyos ay tunay na banal. Even the enemies of Israel realized God's holiness. And God revealed Himself as the holy God to His people. So yan po yung ating tutuunan ngayon sa ating pag-aaral. Let's proceed sa first. So mga tunay na mga lingkod o anak ng Diyos ay nababatid na ang Diyos ay banal. Di po ba sa Biblia, banal, banal, banal. 3 times na sinabi yun, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. So, hindi lang basta holy. 3 times. At alam niyo po, yun ay walang patid na sinasabi sa kalangitan. Hindi yun tumitigil yung mga seraphims. Hanggang ngayon, hanggang magpakailanman, lagi nila yung sinasabi. So sa lahat ng attributes ng Diyos, yun yung pinauulit-ulit. Yun yung nag-e-echo sa heaven. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. So si Prophet Habakkuk, ito muna yung unahin natin. Sino po ang nakakakilala kay Prophet Habakkuk? Isa lang? 2? Yan. Hindi nyo siya masyado nakikilala. Ay, papakilala ko siya sa inyo. Si Prophet Habakkuk. Siya yung nagsabi na, O Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, we will not die, O Lord. You have appointed them to execute judgment. O Rock, you have ordained them to punish. So tinawag niya, kapag capital L-O-R-D, ano ibig sabihin nun? Pag capital Lord, yun yung name ng Diyos, Yahweh. Okay? Pag puro capital yun, ibig sabihin ng Hebrew word nun ay Yahweh. Dahil napakabanal ng pangalan ng Diyos, they decided na gamitin yung L-O-R-D na yung capital L tapos O-R-D, Adonai. Kasi napakabanal ng pangalan niya.
Kaya minsan pinapalitan nila yon ng Adonai. Okay, L, capital L, tapos small na O-R-D. Pero every time na ma-encounter nyo yung puro capital, ang Hebrew word yan ay Yahweh. Okay, the name na itinalaga ng Diyos kanya. Again, minsan ang ginagamit nila dahil masyadong banal yung pangalan na Yahweh, ginagamit nila yung Adonai. Capital L, tapos small O-R-D. Yun yung medyo pinag-iba na. So dito makikita natin, tinawag ni Habakuk ang Diyos na My God, My Holy One. Anong dating sa inyo nun? Very personal. Hindi niyo sinabing their God, my Father's God. Hindi, sabi niya, my God, my Holy One. So, sabihin meron siyang personal na ugnayan sa Diyos. Mahalaga po yun. Hindi lang tayo nakikitawag sa Diyos ng Ama, kundi my Father, my God. Meron ka talagang ugnayan sa Kanya. Hindi siya isang malayo na being sa'yo. Siya ay napakalapit sa puso mo. Okay? Personal. Personal siyang Diyos. At nakita mo rin yung kanyang kabanalan. Holy One. Hindi nagbabago ang Diyos. We believe that. Napakahalaga na tayo po na born again Christian sa bagong panahon na to. Maunawaan po natin na ang ating Diyos ay banal. At hindi po siya nagbabago. Okay po? Sabi din ni Habakuk, pagkasan niyo po yan. Yan. Doon sa kulay pink, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Totoo yun. Kaya nga walang makasalanan na makakalapit sa Diyos eh. Kaya nga napakahalaga na si Lord Jesus ay nagkatawang tao. Siya talaga yung mamamagitan sa atin. Kasi kung tayo lang on our own, hindi tayo tatanggapin. Kasi may dungis tayo. Ay ang Diyos ay napakabanal. Pero may tanong niya si Habakuk, why then do you tolerate the creatures? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Tanong niya yan. Okay, maraming mga Kristiyano rin ang nagtatanong na ganyan. Pero, it doesn't mean na tinotolerate ng Diyos yung ganon. Hindi. Napakalinaw niya na ang mata ng Diyos ay sobrang banal. Hindi niya matotolerate yun. Kaya lang minsan hindi maintindihan ng tao yung paraan ng Diyos, yung ways niya. Parang sino yung propetang ganon? Na hindi niya naiintindihan si Lord. Sila? Si Jonah. Di ba sabi ni Jonah, nung hindi winasak ng Diyos yung Ninive, kasi nagsisi eh. Di ba? Mabait ang Panginoon eh. Napakabanal niya, pero at the same time, mapagpatawad niya. Sabi ni Jonah, but Jonah was greatly displeased and became angry. He prayed to the Lord, O Lord, is this not what I said when I was still at home? That is why I was so quick to flee to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Napaka-positibo nun, di ba? Pero ang dating kay Jonah, sabi niya, kaya nga ba yung pumunta yun? Kasi alam ko na napakabait mo. Patatawarin mo rin niya ba kaya kung magsisisi? Parang ang negative sa kanya nun, dapat nga matuwa siya na ang Diyos ay mapagpatawan. Kung ang tao ay magpapakumbaba lang sa kanya, bagamat napakabanal niya, pero pag ang tao ay nagpakumbaba at nagsisi, pinapatawad talaga ng Panginoon. Minsan may mga Kristiyano na mas matapang pa sa Diyos. Yung instead na matuwa kasi yung loko-lokong mamamatay tao ay nakakilala kay Lord.
Parang naiinis pa siya. Dapat nabangkain na lang din yung tao yan. Diba? Instead na matuwa siya at nakita niya yung grace of God. Napakayaman talaga ang biyaya ng Diyos. Sana maging katulad natin si Lord. Yung matuwa tayo kapag yung makasalanan ay nakakilala sa Diyos. Huwag yung parang kung may kapangyarihan ka lang, tinira mo na ng kidlat yung tao yun. Diba? Napakalupit mo. Sana maging katulad tayo ni Lord na mapagpatawad. Kasi minsan ang tao pa ang mas malupit eh. Samantalang tayo din naman eh, nagkakasala at pinapatawad ng Diyos. Di ba? So namanghalang, hindi lang naiintindihan ni Habakuk. Sabi nga ni Peter, parang maganda ito. Makagasa niyo po yan. Okay? Kasi bagamat ang Diyos ay super holy, at the same time, loving pa rin siya at mapagpasensya. Okay? Hindi niya tinotolerate yung sin. Sabi nga ni Peter, tandaan mo ito, ilagay mo to sa isip mo, na ang pasensya ng Panginoon ay nangangahulugan ng kaligtasan ng tao. Binibigyan niya pa ng pagkakataon ang tao na magsisi. Ma-realize niya. Ganun siya kabuti. Binibigay ni Lord kahit na napakasama ng tao, binibigyan niya ng pagkakataon na ma-realize niya na siya ay makasalanan. Alam niyo po, di ba kung titignan natin yung New Testament, sino yung mga tao na hindi nakatanggap ng kapatawaran ng Diyos? Sino? Di ba yun yung mga religious leaders? Sabi nila, hindi naman kami ligaw eh. Hindi kami makasalanan. Eh sabi ni Lord, I came to seek and to save the lost. The reason why hindi nakakilala sa Diyos yung mga Pariseo, ang tingin nila sa sarili nila banal. Wala silang pagkakamali. Although, alam naman nila na ang dami nilang kasamahan. So, hindi sila nakakilala kay Lord. Napakahalaga na ang tao ay umamin sa kanyang kasalanan. Hindi siya makakatanggap ng kapatawaran kung sasabihin niya sa Diyos na siya ay hindi makasalanan. Yun ang mas mahirap sharean eh. Yung mga religious people, yung mga matindi ang kapit sa reliyon na ang akala nila, yung sa ginagawa nila, sila ay ligtas. Yun yung mas mahirap sharean. Yung ang tingin nila sa sarili nila, sila ay hindi makasalanan. Diba? Nakikita niyo, sa kamag-anak mo, mahirap siya sharean, pero napaka-religious niya. Yes, parang yung Pariseo. Sa panahon ni Jesus, si Jesus na yan, napakahusay pangaral. Siya na ang nagsasalita, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga Pariseo. So, pag tayo nag-share ng gospel sa mga religious people, huwag din tayong magalit sa kanila. Pag-pray natin na sila ay makakilala sa Panginoon. Kasi meron ng ganong mentality ang mga religious people. Na hindi sila sinner, kaya hindi sila kailangan humingin ng tawad. Pag hindi ka humingin ng tawad, hindi ka mapapatawad. Pag ang bulag ay magsasama ng bulag din, parehas lang silang mahuhulog. Sad to say, marirealize na lang nila yun pag namatay na sila. So tandaan natin na yung patience ng Diyos ay nangangahulugan ng kaligtasan sa mga tao. Okay, God in His holiness have set a time for judgment. Hindi porket parang yumayaman yung mga masasama, tinutolerate na ng Diyos yun. Hindi porket ang dami nilang napatay, tinutolerate ng Diyos yun. No. Never. Ang Diyos ay nagtakda ng judgment balang araw. Sabi nga sa 1 Corinthians 4:5, therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart.
At that time, each will receive their grace from God. May dalawang uri ng judgment. Sa mananampalataya, itinatawag na bema seat. Hindi yung judgment to punish. Hindi. Judgment yon as in rewarding. Bibigyan ni Lord ng pagpapala yung mga paglilingkod na ginawa mo sa Kanya. Magaganap yon during the time of rapture. Pag nagkaroon na ng rapture, inagaw na ng Panginoon yung mga buhay. Pero syempre, mauuna muna yung mga namatay. Yung mga namatay na kapatiran, sila muna yung i-resurrect ni Lord. Magkakaroon na sila ng glorified body. Tayo naman na buhay pa, ay babaguhin sa isang kisap mata. At makikita natin ulit sila. Okay? Sa heaven. Of course, sa mga mananampalataya. At during those time, magkakaroon ng tribulation sa mundo. Samantalang tayo naman na nandun sa heaven ay magkakaroon na ng rewarding or the bema seat. Okay, natatakil namin ito sa ating Zoom conference eh. Kaya iba sa inyo, familiar na doon. Pero, yung judgment ng makasalanan, ng mga tao na hindi nagsisi o nanumbalik sa Diyos, yung tinatawag na Great White Throne Judgment. Bubuhayin din ang lahat ng mga namatay sa dagat, sa limang lupalo, kahit sila'y abu-abu na, mag-gather sila ulit, magkakaroon sila ulit ng katawan nila. Uhukuhan sila, may kanya-kanyang aklat, nakatala doon yung mga ginawa nila dito sa mundo. So napakaraming aklat nun. At merong isang napakalaking aklat na tinatawag na aklat ng buhay. Ang tunay na mananampalataya ang nakasulat doon. So yung mga hindi nakakilala kay Lord ay huhukuman para sa permanente or eternal judgment. Kahit sa ngayon, meron na silang judgment. Pero mas matindi pa pag dumating na yung Great White Throne. So kanina, sino yung propeta? Habakuk. Sabihin nyo nga po, Habakuk. Si Habakuk muna, nasingit lang si Jonah. Pero si Habakuk pala yun. Pangalawa, si Isaiah. Sabi nga ni Mr. Bell, ng mga estudyante, may subject kami yan eh, sa Bible School. Isaiah. Anyway, siya si Isaiah. Sabi sa Isaiah 6:1-5, sundan niyo na lang po ako sa inyo Tagalog. In the last year, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of His robe filled the temple. Okay, mamaya pag-aralan natin yan, ano ibig sabihin ng train of His robe? Verse 2, above Him were seraphs or seraphims, each with 6 wings, with 2 wings covering their faces, with 2 wings covering their feet, and with 2 wings were flying. Okay? Yun yung mga angels na sumisigaw na holy, holy, holy. So meron silang 6 na pakpak. Tiyatakpan nila yung mukha nila, paa nila, tapos meron pa silang panlipad. Because God is so holy, hindi nila kayang tingnan. Talagang tinatakpan nila yung kanilang mukha. Doon sila sa presence ng Diyos eh. Okay? Ano ibig sabihin ng the train of His robe filled the temple? Di mo ba ang mga king ay may robe? Yung parang kay Superman, no? Yung cape. Yung robe, yung gano'n. Yung mahaba. Ano ba ang sinisimbolo nun? Pagkasan niyo po. Sa mga hari po, lalo na sa ancient time, yung mga matagal ng panahon, may ibig sabihin po yon, yung robe na yon. Simbolo yon ng glory and splendor, kaluwalhatian at kapangyarihan or kagandahan. Ito ay bahagi ng, nagsisignify ng majesty and authority.
The longer the back of the hem, yung pinakalaylayan niya, mas mahaba yon, the more powerful and sovereign yung king. Okay, pag mas mahaba yun, ibig sabihin ang dami niyang na-conquer. Yung key Lord, ano yung nakalagay key Lord? Balikan natin. Sabi niya no, the train of his robe filled the temple. Sakop yung buong templo. Gaano kalaki ba yung templong yun? Hindi natin alam. Diba? So, ibig sabihin, napakalaki ng sakop niya. Wala nang hihigit pa sa kanyang authority, sa kanyang power, sa kanyang holiness. Yun yung sinisignify no robe na yon. Tuloy natin sa verse 3. Verse 4. Yan. And they were calling to one another. Verse 3. Holy, holy is the Lord Almighty, the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. So, walang tigil na sinasabi yun ng mga seraphs. Okay? Forever yun, walang palya. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple filled with smoke. Yun yung vision ni Isaiah. Napaka-significant nun kasi yun yung taon na namatay si King Uzziah. So nagkaroon siya ng vision. Hindi natin alam kung naiwan ba yung katawan niya dito at napunta siya doon o bumukas ba yung langit. Hindi natin alam kung yun ba'y dream o vision o talagang aktual na nangyari sa kanya. Ay wala namang posible kay Lord eh. So yan, habang nagsasalita yung mga seraphs, nagkakaroon ng pagyanig. Kakaroon ng earthquake, o quake, hindi kasi earth yun eh. Nagkakaroon ng great quake or shook na shake yung temple. So, try to imagine, kung ikaw kaya si Isaiah, anong gagawin mo? I mean, biro mo nagsisigawan or malakas na tinig habang nagsasalita yung mga seraphim. Naaalog yung lugar. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Yun ang yun. Pagka nandun ka sa ganong senaryo, siguradong mararamdaman mo, madumi ka. Kasi napaka-banal ang Diyos. Para bang yung puting t-shirt na napakaputi, tinabihan mo ng dirty white. Kitang-kita yung karumihan mo pag itinabi ka sa napakaputing damit. Higit sa lahat ang Diyos. Yun yung unang-una nating mararamdaman eh. Unworthy tayo. Naku, hindi tayo karapat-dapat. Napakabanal ng Diyos. Yun yung naramdaman din ni Isaiah. Kaya sabi niya, woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips. And I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Talagang natakot siya. Kasi banal ang Diyos. Sabi niyo nga po, banal ang Diyos. Hindi lang basta banal. Super, super to the extent yung kabanalan niya. So kapag nandun tayo sa literal na presence ng Diyos, maliliit tayo. Mas mararamdaman natin na napakabanal ng Diyos. Yun yung naramdaman ni Isaiah. Sa inyo po ba? Nararamdaman niyo po ba yan? Bagamat hindi naman tayo nagkaroon ng ganong vision. Pero nararamdaman din natin yun. Maaring hindi ganon katindi. Kasi wala tayo doon. Pero kung nasa iyo ang banal na spirito, yung presence mararamdaman mo eh. Nasa iyo. Kapag meron kang gagawing masama, hindi mananahimik ang banal na spirito na nasa iyo. Talagang sasawayin ka niya. So sana kapag ganun, makikinig tayo. Kasi tayo naman yung magbe-benefit nun. So yan yung experience ni Isaiah. Si Moses din. Tatlong mga sabi nating propeta. Yung nakaranas, actually hindi lang sila, meron pa namang iba, pero tatlo lang muna i-picture natin.
sa burning bush. Sabi doon, do not come, okay, sabi ni Lord, do not come any closer, sabi kay Moses. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Noong una kasi nakikita lang niya yung may puno na nasusunog, pero hindi natutupok. Ang galing ng apoy, parang ganun yung ano niya eh. May apoy pero hindi natutupok yung puno. Hindi siya nauubos, hindi siya na-consume. So tinignan niya, only to find out na presence pala ng Diyos ang nandoon. So ibig sabihin, kahit yung lupa na madumi, pag naroon ang presence ng Diyos, pati yung lupa na yun magiging banal. Hindi dahil sa banal yung lupa, kundi ang Diyos kasi bumaba doon. Kahit yung place, sabi ni Lord, tanggalin mo yung sandals mo, yung lupang tinutungtungan mo ay banal na lupa. Naging banal kasi nandun ang kabanal-banalang Diyos. So yun din yung nakita ni naramdaman ni Moses, ano ginawa niya? Nagtago siya. Hindi niya tinignan. Naku, Diyos pala to. Yumuko siyang gano'n, nagtago siya. Naramdaman niya yung holiness ng Panginoon. So, maganda yung gano'n eh. Meron kang karanasan, hindi mo nga lang narinig, kahit sa buhay mo, naranasan mo. Maaring hindi ganun katindi, pero meron ka pa rin naranasan. Nung ikaw ay nanumbalik sa Diyos, na-realize mo na ikaw ay makasalanan. Doon mo na-realize yun eh. Makasalanan ako, hindi ako tatanggapin ng Diyos. Banal ang Diyos eh. Parang automatic nga yun sa tao eh. Kahit nga ang sinner, alam yun eh. Ang Diyos ay banal, walang taong matuwid. Pero tanongin mo yung mga religious leader, sabihin nila sa'yo, matuwid sila. Yun yung nakakalungkot na area. Okay? So dito, naranasan niya ni Moses, inulit yan ni Esteban. Kilala niyo po ba si Esteban? Sino po si Esteban? First deacon martyr. Isa siya sa 7 diakono at siya ang kauna-unahang namatay dahil sa Panginoon. Okay? Si Stephen ay puspos ng banal na spirito. Ang haba nung sinabi niya, parang siyang may libro na binasa or sinabi niya yung history of Israel. Sinabi niya yung pagkilos ng Diyos na walang kopya. Yun ay dahil yung power ng Diyos nasa Kanya. Kasi ngayon tayo may Bible na eh, pero sila nun wala. So talagang yun, instant na wisdom yun na nanggaling sa Diyos. So ano yung sinabi niya? Inulit niya yung sinabi doon sa Exodus. I am the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Moses trembled with fear and did not dare to look. Then the Lord said to him, take off your sandals, the place where you are standing is holy ground. Bagamat hindi natin nakikita ang Panginoon, pero sabi ng Biblia, sanman 2 o 3 ang nagtitipon sa Kanya, sa Kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Amen? Sino po ba yung tinatawag na templo ng Diyos sa ngayon? Sabihin niyo po ako. Kung tayo ang templo ng Diyos, dapat din tayong maging banal sa harapan ng Diyos. Last week na pag-aralan natin, ang ating kabanalan ay imputed. Nilagay sa atin nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Pero gusto ni Lord yung holiness na nilagay niya, makikita sa atin. Makikita sa ating sasabihin at sa ating gagawin. Matakot ka. Kung ikaw ay totoong templo ng Diyos, huwag mong patirahin ang kasalanan sa iyo. Kung ikaw ay templo ng Diyos. Huwag mong ipagamit ang anumang bahagi ng katawan mo sa kasalanan.
Kasi ikaw ay nagiging banal. Nakuha niyo po yun? Naging banal ka, hindi dahil sa mabait ka, hindi. Inilagay ng Diyos sa iyo ang kabanalan na yan nung ikaw ay nagsisi, tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, nanahan sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya tayo ay naging templo ng banal na Espiritu. Therefore, realize na ikaw ay hindi na dapat gumawa ng kalokohan. Kasi ikaw ay naging banal dahil sa Panginoong Jesus. Dapat ma-realize po natin yun. Kung noon mga place, ngayon hindi lang place, kundi tayo mismo. Nilagay ng Diyos yung kanyang katuruan, yung kanyang words sa ating mismong puso. Kaya nga may tinatawag na bagong nilalang. Wala na yung lumang pagkatao mo. Tinanggal na ng Diyos yun. Kasi hindi siya pwedeng tumira sa makasalanan. Na-realize niyo po yun? Because God is holy. So kailangan humingi ka ng tawad. Lilinisin ka ng Diyos. Mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya ikaw din ay magiging templo ng Diyos. Therefore, magiging holy place ka rin. Amen? Kaya dapat makikita sa iyo ang kabanalan na yon. Kailangan lumabas. Hindi yung nasa loob lang. Gusto ng Diyos na makita yan sa iyo. Okay po? So yan si Moses. Sa pangalawa, so yung una, yung mga lingkod ng Diyos. Nakita nila, naranasan nila ang kabanalan ng Diyos. Ito naman, kahit yung mga kaaway ng Israel. Those who are afraid of God's holiness, push Him away. Ayaw nila sa Diyos kasi siya'y banal. Kasi yung naranasan nila doon sa kabanalan ng Diyos, namatay ang marami sa kanila. Kaya ayaw nila. Yun yung mga Philistines. Kung babasahin niyo 1 Samuel 6, this is what the Philistines did. For 7 months, kasi natalo nila ang Israel. Ang pagkakamali nila, kinuha nila yung Ark of the Covenant. Akala nila, pag kinuha nila yon, mas pa-powerful sila. Nagkamali sila. Kinuha nila yon, ang daming namatay sa kanila. Ang ginawa nila, nilagay nila yung Ark of the Covenant sa tabi nung idol nila o Diyos-Diyosan na si Dagon. Malaking statwa. Tinabi nila yung Ark. Aba, nung kinabukasan, putol-putol si Dagon at nandun, sumasamba sa Ark. Nakayok-hayok na, sira-sira na yung Diyos-Diyosan nila. So tinayo nila ulit, kinabukasan ganun ulit. Pagkatapos, ang daming nagkasakit. Nagkaroon ng mga tumors. Doon ko nakita tumor. Nagkaroon ng tumor yung mga Philistines. At yung iba, talagang namatay. Ganun yung naranasan nila, natakot sila. Nanalo nga sila sa gera, ang dami namang napatay sa kanila. Kasi dinala nila yung Ark of the Covenant. Kasi doon bumababa ang presence ng Diyos. Sabi ko sa inyo, pag bumaba yung presence ng Diyos, nagiging banal yung lugar. Hindi sinasamba yung Ark of the Covenant, hindi. Pero bumababa doon ang presence ng Diyos, kaya hindi yung pwedeng hawakan ng kung sino lang. Meron lang inassign ng Diyos para doon. So nagkamali ang mga Philistines sa ginawa nila. Yan, many died. And others were inflicted with tumors. At yung iba natakot na, may panic attack na. Kasi inilagay nila sa ibang lugar. Sabi ng mga iba, ay, gusto niyo ba kami mamatay? Takot na nila talaga. So, nangyari, nagtipon-tipon yung mga salamangkero nila kasi yung mga unbeliever yun eh. Sabi nila, ano gagawin natin? Pag nandito to, patay tayong lahat. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng bagong cart noon, yung paglalagyan. Tsaka merong cow na magdadala. Tapos naghahandog sila ng mga offering. Ginto. Napakaraming ginto ayon doon sa mga bayan na tinamaan ng
ng mga tumors. Yung ginto na parang hugis tumor, tapos hugis rat, yun ang ginawa nilang mga parang peace offering nila. Dahil natakot talaga sila. They are afraid of God's holiness. And they do not want Him or the ark. Ayaw na nila. So may mga taong ayaw sa kabanalan ng Diyos. Kasi namamatay ang mga tao nila. Because of the holiness of God. So hindi porket holy, parang excited ka. Excited sa mananampalataya. Pero kung ikaw ay lukulukong mananampalataya, matakot ka. Lalo na kung unbeliever ka pa, hindi mo pwedeng i-approach yun. Napakayaman ng biyaya ng Diyos, pero may tamang panahon dyan. May nilaan ng Diyos sa panahon ng judgment. So dapat ma-realize natin yon. Hindi nakikipagbiruan o nakikipaglukuhan ng Diyos sa atin. Pag ginawa niya tayong banal, ini-expect din niya na mabuhay tayo kung ano yung binigay niya sa atin na kabanalan. Okay po? Kumbaga, hindi tayo religion eh. Tayo ay binagong buhay ng Panginoon. So, yung epekto ng holiness sa mga kaaway ng Israel, takot, kamatayan, tapos nagkaroon ng tumor, nagkaroon ng mga panic. Sabi niya sa 1 Samuel, God struck. Ito naman, nung dinala na, so sa takot nila, ayaw na nila yung ark. Naglagay na sila ng mga offering nila. Pagkatapos nilagay na sa bagong cart, may cow o oso. Ay, hindi oso, sorry. Ano ba? Ano ba Tagalog yun? Baka or hindi, may isa pang term dun eh. Anyway, so dumiri-diretso, sabi nila, pag yan pumunta doon, lumiko dyan sa Shechem na yan, ibig sabihin, hindi lang nagkataon yung kamatayan na nangyari. Talagang ginawa yun kasi banal. Banal ang Diyos. Kaya dumiretso nga doon sa Shechem, pumunta ron. Yung Shechem ay sakop din ng Israel. Okay, nung dumating doon ang ark, kasalukuyang nagkakaroon ng pag-aani. So tuwang-tuwa sila. Kasi blessing yun eh. Blessing, pero dapat tama yung gagawin mo. Kasi may mga regulations na sinet up ang Diyos doon eh. Kaya lang, yan. But God struck down some of the men of Shechem, that Shemesh, putting 70 of them to death. Bakit? They looked into the ark of the Lord. Yan, ang mga usi. No, hindi sila nakontento na nakita lang nila. Tinignan nila yung loob. Tinanggal nila yung bema seat na tinatawag. Yung pinaka-cover, yun yung tinatawag na bema seat. Tinanggal nila, nakita nila yung nasa loob. Hindi pwede, bawal yun. Bawal nga na hawakan yun eh. Ang pwede lang magdala nun, yung mga Levites, yung mga priest. Eh ginawa nila, tinignan nila, inusisa nila kung ano nasa laman, namatay sila. Kung ano yung laman ng loob. Nakita nga nila pero namatay sila. Kasi bumababa yung presence ng Diyos doon. Hindi yun pinapayagan na hawakan o lalo na yung tignan mo, yung loob. So namatay sila, natakot sila syempre. They mourn, the people mourn because of the heavy blow. The Lord has dealt with them. And the men of Beth Shemesh asked, who can stand in the holy presence of the Lord, this holy God? To whom will the ark go up from here? So natakot na sila. Naku, napakabanal ng Diyos. Hindi pala natin pwedeng gawin yun. Palagay ko naman alam nila yun eh. Kasi galing naman doon ang ark. At alam nila na ang pwedeng humawak lang noon yung mga priest na mula sa lahi ng Levites. Hindi rin lahat ng Levites pwede. Yung mga naka-assign lang na priest.
Kasi meron silang tinatawag na ceremonial holiness na ginagawa. May ceremonial na cleansing na ginagawa yan. So natakot sila. Ganon yung presence ng Diyos. Mabuti nga tayo wala ng Ark of the Covenant. Kasi baka kung meron, sasambahin yun ng mga tao. Hindi yun sinasamba. Never na sinamba nila yun kasi hindi inutos ng Diyos na sambahin yun. Bumababa ang Diyos doon, pero hindi yun Diyos. Pero bumababa ang Diyos doon, kaya naging banal yun. Pero hindi yun Diyos na dapat sambahin. Okay ba? Malinaw po yun? Never na sinamba yun. Pero never din na tinrato yun na baliwala. Kasi doon bumababa ang Diyos. Okay? Pangatlo, yun tayo. Sa pangatlo, God revealed Himself as the Holy to His people, Israel. Paano kaya? Pagkasa nyo nga po. So ito yung sa Leviticus. Sabi ni Lord, I am the Lord your God. And again, pag nakita nyo yung capital L-O-R-D. Kabanal-banalan, pangalan ng Diyos. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy. Yung word na consecrate, ang Hebrew word niyan ay kadash. Yung ibig sabihin ay holy, set apart. Yun din yun. So consecrate yourselves and be holy because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creatures that moves about on the ground. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore be holy because I am holy. Break down natin yung verse na yan. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon diyan? May pinagagawa ang Diyos sa bayan ni Israel. Hindi siya pwedeng maging Diyos nila kung sila ay hindi magiging banal. Hindi pwede kasi mamamatay sila kapag gano'n. Number one, ang gusto ng Diyos na gawin nila ay consecrate yourselves and be holy. Dito papasok yung tinatawag na ceremonial law. Yung law of cleansing na binigay ng Diyos kay Moses. Habang hindi pa dumarating ang Mesiyas. Okay, pansamantala lang yon. Nung naganap na ang pagliligtas, nung dumating na si Lord, hindi na yan ginagawa. Okay? So may dalawang klase yan, ceremonial law and moral law. Ano yung ceremonial law? Yun yung mga, halimbawa nagkaroon ng sakit sa balat. Kasama pa yun, literal na cleansing. Ayaw ng Diyos na papasok doon sa pinaka-courtyard, yung may sakit sa balat. Kasi, hindi yun katanggap-tanggap. Pag mag-aalay ka nga sa Diyos, hindi ka pwede mag-aalay ng pilay na tupa. Kailangan walang dungis. Perpekto yung iaalay mo. Or else, hindi malulugod ang Diyos. Bawal. Dapat napakahusay, napakaganap yung i-offer nila. So yan, kailangan gawin nila yan. Kailangan magkakaroon ng once a year, papasok yung high priest sa Holy of Holies, mamaya i-discuss ko yun. Para sila i-consecrate. Tapos marami pang mga law. Maraming mga laws. Yung moral law, yun yung 10 Commandments. Okay, yun yung tinatawag na 10 Commandments na kailangan gawin. Yung moral law. Ano pa yung pinagagawa ng Diyos? Do not make yourselves unclean by any creatures that moves. Hindi nila pwedeng hawakan, lalo na hindi nila pwedeng kainin, yung mga pagkain na tinuturing ng Diyos na marumi. Kasi sila ay bayan ng Diyos. Okay? Merong ganon silang law sa Old Testament. Ano pa? Sabi ni Lord, I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Yun ang gusto ng Diyos. Siya yung magiging Diyos.
Hindi siya Diyos-Diyosan. Siya ang tunay na Diyos. So ayaw ng Diyos na may iba ka pang Diyos. Kasi ang Egypt merong Diyos. Pero hindi totoong Diyos. Diyos-Diyosan. Ayaw ni Lord na mahahalo yun sa Kanya. Kasi siya yung tunay na Diyos. Ang gusto ng Diyos, kung siya ay kilala mo, siya lang. Hindi mo siya pwedeng haluan. Yung katulad ng ginawa ng Roman Catholicism, hinalo nila yung pagan worship, nilagay nila sa Kristyanismo. Hindi pwede yun. Ayaw ng Diyos yung ganon. So si Yahweh ang kanilang Diyos na dapat nilang sambahin at dapat malaman nila yun eh. Banal ang Diyos. Sa palagay niyo po ba na na-realize ng Israel yun? Na banal ang Diyos? Sa palagay niyo po? Yes. Na-realize. Halimbawa, yung merong may kate-kate, hindi pwede pupunta doon. Magpapakita muna sa priest, tatawagin yung priest para i-check. Kapag yun ay sakit sa balat talaga, hindi siya pwedeng makalapit sa templo. Noon yun yung mga ganong nila. Ganong ka-detalyado. May mga cleansing na dapat gawin. Ano pa? Yung tabernacle. Sino po rito familiar sa tabernakulo? Ano ba yung tabernakulo? Yung tabernacle ang nagpapakita rin ng holiness ng Diyos. May dalawang room. Sabihin niyo po, dalawa. Yung dalawang room na yon, parehong banal yun eh. Pero mas pinakabanal yung isa. Yung first room, the holy place. Yung pangalawa, the innermost, the most holy place. Yun yung tinatawag nilang templo. Tinatawag nilang tabernacle. Okay? Walang, walang idol. Wala. Pero doon bumababa ang presence ng Diyos. Okay? Kung titignan mo, parehas na holy. Pero mas holy yung nasa loob. Hindi lahat ng Israel ay pwede pumasok doon sa holy place at lalo na sa most holy place. Yan, parang ganito yan. So noon, di ba nung sila ay nasa wilderness, paggabi, merong apoy. Pillar of fire. Bakit kaya? Kasi napakalamig. Kasi nakatira lang sila sa tent. Ang bahay nila tent lang. So para hindi sila magkasakit, hindi sila lamigin, hindi sila lusubin ang mga merong malakas o malaking apoy na nagagabay at nag-iingat sa kanila. Okay? Simbolo yon. Para sila hindi ginawin. Hindi nila kailangang magpa-apoy. Halimbawa, mag-ahandog sila, hindi nila kailangang magpa-apoy. Kasi meron talagang apoy na bumababa. Ang tumutupok sa offering nila. Okay, come to think of that. Diba? No need to fire yung mo. Kasi kusa yun. So, ganyan yung itsura. Yun yung tent na nasa gitna. Nandiyan yung tabernacle. Nandiyan yung holy place and most holy place. Yan may boundary siya. Yung pinaka-paligid niya, yun yung tinatawag na courtyard. Pwede dun pumasok kapag meron pang iahandog. Pwede. Pero kung meron kang mga sakit, hindi ka rin pwede. Sa labas ka lang. Kasi yung place na yun, holy na din yun eh. So, hindi na rin basta-basta kung may sakit. Okay? Yung mga nasa paligid, yun yung tent. Yan. Pag umaga naman, yung apoy nagiging cloud. Lalaganap yun kasi napakainit doon. Desert yun eh. Mamamatay ang mga tao kapag walang cloud na lililim sa kanila. So napaka-amazing, di ba? Biruin mo, hindi sila namatay for 40 years. Nakatila lang sila sa tent. Nandun sila sa open desert. Kasi yan, may protection ang Diyos. Paggabi, may apoy.
Pag umaga, may cloud. Bakit may cloud? Para hindi sila mainitan. Dahil papatayin sila ng araw. Na sobrang init. Okay? So, ganun siya kagaling, ganun siya kabuti. Ganoon mo yun? Tapos yung mga tao pa nagrebelde pa rin. Sa kabila ng wow, kita na nila na totoo ang Diyos. Hindi siya isang gawang isip lang. Kasi kitang-kita nila Kaya nga, napasakit ng kalooban ng Panginoon na yung mga matatanda, yung 25 pataas, yun yung mga nagsisipag-rebelde sa Kanya. Diba? Kaya hindi nakapasok yun Ang nakapasok sa Promised Land ay yung mga anak nila. Mga wala pang muwang. Okay? Kasi obvious na ang Diyos ay totoo. Ayan. Diyan sila naghahandog. Yung mga, diyan din pinapatay. Yung bilog doon may tubig yun. So diyan naghahandog din ito, papapatayin ng priest, tapos susunugin. Tapos diyan na rin sila magpe-pray. Diyan na, sa paligid niya. Okay? Kasi hindi sila pwede pumasok doon sa tabernacle. So, kung titingnan mo, napaka-simple, no? Pero, presence ng Diyos bumababa doon. Napakagandang pagmasdan. Ito yung tabernacle. Yan yung loob nun. Kung makikita nyo, yun yung most holy place, yung may tingnan. Tingnan ka lang para makita natin. Ito yung holy place, yung merong candle, ano ba tawag doon? Lampstand, yung may kandila na yun. Lampstand yun. Yung mga bagay na yan, nandito yan sa una, sa holy place. Pero yung Ark of the Covenant, nandun yun sa most holy place. Kasi dun sa Ark, naalala niyo yung vision ni Isaiah? Yun yung dalawang cherub na nandun. Yun yung sumisimbolo sa nakita niya na seraphim na sumasamba sa Diyos. Doon mismo yung presence ng Diyos Ito yung illustration lang. Again, hindi ito sinasamba. Ito ay lugar na kung saan bumababa ang Diyos. Ito yan. So, yung outer courtyard yan. Tawag doon outer courtyard. Doon nagaganap yung mga paghahandog. Pwede pumunta ron ang tao. Kaya nga lang, kung may mga sakit-sakit, hindi pwede. Doon nila dadalhin yung kanilang mga ihahandog sa Diyos. Sa outer courtyard. At ang tatrabaho na doon, yung priest. Parang similar dito yung nangyari kay Hannah. Naalala niyo yan? Yearly, pumupunta si Hannah at si Elkanah para sumamba sa Diyos. Magdadala sila dyan ng offering. Basta sila pupunta dyan, hindi sila pwedeng pupunta sila lang. Puno ng handog yan sa Diyos. Maghahandog sila para sa kanilang burnt offering, sin offering, thanksgiving offering, etc. Okay? Hindi sila pumupunta sa tabernakulo empty. Meron talaga silang something na inahandog sa Panginoon kasi part yun ng worship nila. So doon sa tabernacle, only the priest can enter. Ito na yung holy place, ang most holy place. So yan yung holy place, pwede niyan makapasok ang priest na naka-assign. Pero sa most holy place, isa lang ang pwede makapasok doon. Sino yun? High priest. Every day ba papasok siya doon? Hindi. Once a year lang. Hindi siya pwedeng pumasok doon. Pag naisipan lang niya, pupunta siya, hindi pwede. Mamamatay siya. Kaya yung mga high priest, yung damit nila, may bell na maliliit sa laylayan. Tapos may tali sila. Kapag naririnig pa yung bell, ibig sabihin buhay pa yung high priest. Kapag hindi na naririnig yung patay na yun, hahatakin na lang nila yung tali. Kapag pumasok ang high priest doon, na hindi siya consecrated, mamamatay siya. Yun yung pinaka most holy place
So kung alam ba ng Israel ang holiness ng Diyos, alam na alam. Alam na alam yun, kasi sinabi yun eh. Sinabi ng Diyos kay Moses, sinabi din ni Moses sa kanila. So walang lihim. Okay? Yun ang Israel. Kaya lang, ayun nga, sana mga kapatid, wag natin gayahin ang Israel. Alam mo na na totoo ang Diyos, huwag mong lokohin ang Diyos, huwag mo siyang biruin. You cannot mock God. Anihin mo kung ano yung tinanim mo, kasi ang Diyos ay banal. Okay? Kaya gusto ni Lord magseryoso tayo, God is holy. Therefore, tayo din. Ulitin natin itong Leviticus. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves about on the ground. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy, because I am holy. Nagbago ba ang Diyos? Nabawasan ba yung holiness niya ngayon? Hindi. So, dapat tayo din. Mabuhay tayo na may kabanalan. Kung tayo ay tunay na anak niya. Kasi hindi malulugod ang Diyos pag hindi tayo nabuhay na may kabanalan. So, summary na ating pinag-aralan ngayon. Pakibasa niyo ba? May natutunan po ba kayo? Sige po, tumayo tayo. Close lang natin sa prayer, tapos meron tayong communion. Let's all stand up. Father in heaven, we worship you, we bless you, we honor you. Maraming po salamat, Lord, sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Amang banal, tulungan mo po kami to live a holy life. Dahil ginawa mo kaming banal sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus. Help us, Lord, to be really serious and live a holy life. Sapagkat yun yung gusto mo, Panginoon. And we know and we believe na ikaw din yung nag-empower sa amin. Yung biyaya mo ang iyong ibinigay sa amin para magawa namin na mamuhay na kalugod-lugod sa iyo. Selyuhan mo po yung mga salita na aming napag-aralan naman. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Go-communion po tayo.